Kapag pinag-uusapan natin ang human acts, ito ang kilos na ginagawa ng tao na may knowledge, freedom, at consent. Ang mahalaga dito, ang tao ay fully aware, may choice kung gagawin o hindi, at kusa niyang ginagawa ang isang bagay. Kaya nga, human acts are the only actions that can be judged as morally good or bad. Samantalang ang acts of man ay mga kilos na automatic o instinctive na hindi dumadaan sa isip o sa choice ng tao. Halimbawa, paghinga, pagkurap ng mata, o pagkagulat kapag may malakas na tunog. Neutral sila at walang moral judgment kasi hindi naman sila sinadya o pinag-isipan. Ngayon, para mas malinaw pa, tignan natin ang components of human acts or the three bases of moral accountability. May tatlong pangunahing bahagi. Una, knowledge. Dapat alam ng tao ang ginagawa niya. Halimbawa, kung sinadyang mandaya sa exam, alam ng estudyante na mali iyon, kaya may moral responsibility siya. Ikalawa, freedom. Dapat may kalayaan siyang pumili. Kung pinilit lang ang isang bata na magnakaw, hindi niya choice iyon, kaya hindi ito ganap na human act. At ikatlo, voluntariness. Dapat ginawa niya ito ng kusa. Halimbawa, kapag isang volunteer teacher ang nagbigay ng oras para magturo sa mga bata sa komunidad, ito ay buong loob niyang ginawa, kaya may moral value. Kaya ang difference ay malinaw. Human acts are subject to morality, pwedeng good or bad, habang acts of man naman ay neutral lang kasi natural o instinctive na kilos ng tao.